hindi ko sinasadyang mabuntis ang best friend ni Mama. Pero sa totoo lang, hindi rin naman lahat kasalanan ko. 3 araw pa lang mula nang mag-break kami ng girlfriend ko, kaya pumunta ako sa bar para mag-relax. Isang lasing na magandang babae ang lumapit sa akin. Nag-usap kami ng sandali, pakiramdam ko, nagkakasundo kami, kaya sa kalasinggan, nag-check-in kami sa isang kwarto. Kinaumagahan, paggising ko, wala na siya. Wala akong kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Umagos ang sikat ng araw sa mga kurtina ng bintana, sobrang sakit sa mga mata ko. Umupo ako habang mabigat pa rin ang ulo ko sa hangover. Tanging ang mga lukot sa kumot ang nagpapatunay na hindi lang iyon isang panaginip. Na hindi lang iyon isang malikot na panaginip dahil sa sobrang kalasinggan matapos akong iwanan. Ako si Lin Chen, 22 taong gulang, 3rd year college sa Jiangcheng University. 24 na oras lang ang nakalipas, isa pa akong talunan na iniwan ng campus belle na girlfriend ko sa harap ng maraming tao. Si Su Qing, ang girlfriend ko na 6 na buwan kong niligawan bago niya ako sinagot. Sa milk tea shop sa tapat ng school, sa harap ng napakaraming tao. Ibinato niya sa sahig ang milk tea na bigay ko, at sinabi hang hampas lupa daw ako. Sinabi niyang hindi ko raw maibibigay sa kanya ang buhay na gusto niya. Samantalang si Wang Hao, ang mayamang lalaki sa kabilang finance department. Kayang-kaya daw siyang bigyan ng pinakabagong modelo ng iPhone, habang ako, kahit isang lipstick man lang, hindi ko kayang bilhin para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit noon. Sa 3 buwan naming magkasama, nagtipid ako, lahat ng kinikita ko sa part-time job, sa kanya ko ginastos. Pero sa huli, tinawag lang akong hampas lupa. Ngumiti na lang ako. Sinabi ko na lang, sana magtagumpay ka sa paghanap ng mayamang jowa, at tumalikod na ako. Pagsapit ng gabi, napansin ng mga kadorm ko na hindi ako okay, kaya dinala nila ako sa pinakasikat na bar sa Jiangcheng, ang Midi Bar. Sabi nila, gagamutin daw nila ang puso kong sawi. Wala talaga ako sa mood noon. Pero pagkatapos ng ilang baso ng whiskey, nagsimula nang lumutang ang isip ko. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Su Qing, isa ka lang namang mahirap na estudyanteng walang kakayahan. Habang iniisip ko, lalo akong naiinis. Dinala ko ang baso ko at pumunta sa bar counter. At doon, bigla siyang bumangga sa akin. Isang mabangong amoy ng gardenia ang bumalat sa akin. Pagtingin ko sa baba, napatingin ako sa dibdib niya. Nakasuot siya ng itim na spaghetti strap dress at may kaparehong kulay na blazer sa labas. Nakalugay lang ang mahaba niyang buhok, at may ilang hibla na dumidikit sa namumula niyang pisngi. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi dala ng kalasinggan. Grabe, ang ganda talaga ng katawan niya. Lalo na yung mga binti niyang balot sa itim na medyas, ang haba at ang diretso. Basta na lang niyang pinag-cross ang mga ito, at napako ang tingin ko. Sorry, kuya, lasing lang, malambing ang boses niya. Medyo paos, hindi tulad ng pabebe at marteng boses ni Su Qing. Ibang-iba talaga, kinilabutan ng buong katawan ko nang marinig yun. Agad ko siyang ainal-alayan, tumatama na rin ang alak sa akin. Mas mabilis pa ang bibig ko sa isip ko. Okay lang, kung hindi mo na kaya, ate, sumandal ka lang sa akin. Bigla siyang natawa ng malakas, pero hindi niya ako tinulak. Habang nakahawak sa kamay ko, kinuha niya ang baso ko sa bar counter at uminom ng natira kong whiskey. Tinaasan niya ako ng kilay at sinabing, broken-hearted. Nag-iisa kang umiinom dito, wala na akong pakialam noon. Parang nagtatapon lang ng basura. Ikinwento ko sa kanya lahat ng tungkol sa pag-break sa akin ni Su Qing. Tahimik lang siyang nakikinig. Paminsan-minsan, may sinasabi siya, tulad ng wala daw taste yung babae. Sabi niya, kung ilang taon lang daw siyang mas bata, siguradong haabol-habulin niya ang isang gwapong lalaking tulad ko. Biglang sumaya ang pakiramdam ko. Ang nasaktan kong self-esteem, sa ilang salita niya lang, biglang lumipad sa alapaap. Habang tumatagal, lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Mature, maganda, at malambing. Marunong pa sa lalaki. Kaya ayon, tuloy-tuloy lang ang tag-ayan namin. Kung ano-ano ang pinag-usapan namin. Ang alam ko lang, Lilia ang pangalan niya. Padami ng padami ang iniinom namin, at lalo akong nahihilo. Pero umiinit naman ang katawan ko. Sumandal siya sa akin. Ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko, nanginginig ang puso ko sa kiliti. Medyo hilo pa ako habang inaalalayan siyang lumabas ng bar. Tumingala siya sa akin at sinabing, Dong, kaya mo bang sumama sa akin? Bigla akong nag-init sa sandaling iyon. Hindi lang sumama, kahit suungin ko pa ang impyerno, gagawin ko. Kumara ako ng taxi at sinabi ang pangalan ng pinaka-high class na hotel sa malapit. Nakasandal siya sa dibdib ko, tahimik lang sa buong biyahe. Pero mahigpit ang hawak ng kamay niya sa braso ko. Pagkatapos noon, pira-piraso na lang ang mga alaala ko. Naaalala ko lang ang maligamgam na dilaw na ilaw sa kwarto ng hotel, at ang mabangong amoy ng gardenia sa katawan niya. Naaalala ko ang makinis niyang balat, at ang paglapit niya sa tenga ko. Paulit-ulit niya akong tinatawag na Dong sa paraang napakalambing na parang matutunaw ka. At yung mahahaba niyang binti na bahagyang natatakpan ng itim na medyas. Halos mabaliw ako. Anong Su Qing?
Anong heartbreak? Lahat yun, itinapon ko na sa limot. Ang alam ko lang sa sandaling iyon, ay ang babaeng nasa bisig ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Pero paggising ko, wala na siya. Nagpagulong-gulong ako sa kama. Bukod sa isang bote ng mineral water na hindi pa nabubuksan sa bedside table. At isang itim na manipis na hair tie, wala siyang ibang iniwan. Para bang yung babaeng nag-aalab kagabi ay isa lang ilusyon dulot ng kalaasingan. Kinuha ko yung hair tie at inamoy. May naiwan pang bahagyang amoy ng gardenia. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Medyo may panghihinayang, pero may kakaibang sarap din. At may kaunting di ako makapapayag. Sa bagay, isang gabing ligaya lang naman. Para lang akong nanaginip, naligo ako sa hotel. Nagbihis ako at isinilid yung hair tie sa bulsa ko. Dahan-dahan akong lumabas ng hotel. Kalalabas ko pa lang sa kalsada, tumawag na yung roommate ko. Halos pasiga siya sa kabilang linya. Chenzi, saan ka ba nagsusuot? Tinatawagan kita kagabi, hindi ka sumasagot. Kasama ni Suching yung rich kid. Inaabangan ka rito sa baba ng dorm. Sabi niya ipapahiya ka raw niya. Natawa lang ako, walang kahit anong epekto sa akin. Kung kahapon to, baka nagalit pa ako. Baka naramdaman ko pang napahiya ako. Pero pagkatapos ng nangyari kagabi, ngayon, kapag naiisip ko si Suching, parang wala na siyang kwenta. Yung itsura niyang yun na parang walang buhay, kumpara kay Ate Lilia kagabi. Ni hindi man lang siya karapat-dapat magbitbit ng sapatos niya. E di sige, abangan kung abangan. Akala niya takot ako sa kanya. Pumara ako ng taxi. Sinabi ko kay Manong driver ang address ng school, at saka dahan-daang sumagot. Sakto, may gusto rin akong sabihin sa kanya. Pagkatapos ng 20 minuto, huminto ang taxi sa tapat ng dorm. Sa malayo pa lang, nakita ko na si Suching na nakakapit sa braso ni Wang Hao. Nakatayo sa tabi ng mga halamanan sa baba ng dorm. May ilang estudyanteng nakapalibot at nakikiusyoso. Nagtuturo-turo sila sa direksyon namin. Pagkakita sa akin ni Suching, bigla siyang nabuhayan at binitawan ang braso ni Wang Hao. Lumapit siya sa akin habang naka-high heels, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Lin Chen, bumalik ka pa pala. Akala ko pagkatapos kitang iwan. Nagtago ka na sa isang sulok para umiyak. Lumapit na rin si Wang Hao. Inakbayan niya si Suching at tumingin sa akin mula sa itaas. Kitang-kita ang paghamak sa mukha niya. Hoy bata, pakinggan mo to. Swerte si Ching Ching na ako ang kasama niya. Yung allowance mo sa isang buwan. Ni isang lipstick niya hindi mo kayang bilhin. Kaya wag ka nang umambisyon sa hindi mo ka-level. Nagtawanan ang mga tao sa paligid at pinagtitinginan ako. Kung dati to, siguradong namula na ang mukha ko sa galit. At nakipagtalo na ako sa kanila. Pero ngayon, nilinis ko lang ang tenga ko at tiningnan si Suching. Dahan-daang tumawa. Suching, sa tingin mo ba? Porket nakabingwit ka ng isang rich kid, akala mo reyna ka na. Biglang sumimangot si Suching. Lin Chen, anong ibig mong sabihin? Wala naman. Tiningnan ko yung suot niyang damit na halatang. Binili ni Wang Hao para sa kanya, isang mamahaling bestida. May halong panunuya sa boses ko. Ang sa akin lang, imbes na maging disenteng tao, pinili mo pang maging palamuti lang. Hindi rin madali yun, no? Ngayon, kaya kanyang ibili ng bag at damit. Pero bukas, kaya ka rin niyang iwan para sa iba. Akala mo ba talaga seryoso siya sa'yo? Gago. Humakbang siya palapit, handa na akong suntukin. Hinahamon mo ba ako, ha? Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Lumapit pa nga ako ng kaunti. Tinuro ko ang CCTV sa itaas. Sige, dito mo ko suntukin. Malinaw na malinaw ang kuha ng CCTV ng eskwelahan. Saktan mo lang ako, agad akong hihiga sa sahig. At kung hindi ka magbabayad ng 100,000, hindi kita tatantanan. 0, total, wala namang mawawala sa akin. Mayaman ka, tignan natin kung sino ang poprotektahan ng eskwelahan, ikaw na rich kid. O ako na isang ordinaryong estudyante. Agad na napahinto ang kamao ni Wang Hao sa ere. Namumula ang mukha niya sa galit, hindi malaman kung susugod ba o hindi. Sobrang nakakahiya, ang tawanan sa paligid ay biglang nag-iba ng direksyon. Ngayon, si Wang Hao na ang pinagtitinginan nila. Hindi pa siya napapahiya ng ganito. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at nagmura, hampas lupa, pero hindi na siya nang ahas na gumalaw pa. Tumingin ulit ako kay Suching. Namumula at namumutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Ngumiti ako, at idinagdag ko pa, tsaka, huwag mong isipin na sobrang nasaktan ako nang iwan mo ko. Sa totoo lang, yung babaeng nakilala ko kagabi. 100 beses na mas maganda sa'yo, 100 beses na mas mabait. 0. At ang katawan niya, walang-wala ka. Kung ikukumpara sa kanya, para ka lang isang gulay na hindi pa hinog. Dapat pa nga akong magpasalamat na iniwan mo ako. Kung hindi, hindi ko siya makikilala. Pagkasabi ko nyon, namutla si Suching. Sumigaw siya, Lin Chen. Wala kang hiya, kahit gaano pa ako kawalang hiya. Mas mabuti pa rin yan kaysa sayo na mukhang pera. Iwinagayway ko ang aking kamay. Tinatamad na akong makipagtalo sa kanila.
Tumalikod ako at naglakad papunta sa dormitoryo. Iniwan ko ang grupo ng mga tsismoso sa likod ko. Pagbalik ko sa dormitoryo, agad akong pinalibutan ng 3 kong kaibigan. Sunod-sunod ang papuri nila sa akin, ang galing ko raw kanina. Hindi raw nakapagsalita yung 2 hinayupak. Tinapak ni boss ang balikat ko at sinabing, angas mo, Chenzi. Di ka namin nakita isang gabi, natuto ka na agad. Nakakilala ka na talaga ng magandang ate, no? Hindi mo lang kami binobola. Ngumiti ako at kinuha mula sa bulsa ko ang itim na panali ng buhok. Inilapag ko ito sa mesa at itinaas ang mga kilay ko. Bakit ko naman kayo lolokohin? Hindi ako nagyayabang, mga tol. Agad na nagsilapitan ng 3 kong kaibigan, tinitingnan ng panali ng buhok. Nanlaki ang mga mata nila. Sunod-sunod ang tanong nila kung anong nangyari. Anong itsura ni ate? Ilang taon na? Anong pangalan? Sumakit na ang ulo ko sa mga tanong nila, kaya malabo ko na lang sinabing nagkakilala kami sa isang bar. Wala na akong ibang sinabi. Hindi sa ayaw kong sabihin, kundi dahil wala talaga akong alam. Sa mga sumunod na araw, lagi kong kinakapa ang panali ng buhok sa bulsa ko, at naaalala si Ate Lily noong gabing iyon. Para siyang hanging dumaan sa buhay ko, ginulo ang puso ko. Tapos bigla na lang nawala nang walang anumang ingay. Akala ko, ituturing ko na lang itong isang magandang alaala na itatago ko sa puso ko, nang biglang tumawag si Mama. Ang pangalan ni Mama ay Zhang Lan, isang tipikal na babaeng tagahilagang silangan. Prangka at parang laging nagmamadali. May maliit siyang supermarket sa Jiangcheng. Hindi man kami sobrang yaman. Pero kadalasan ay nakikinig naman ako sa kanya, maliban na lang kung minsan ay nakikipagsagutan ako. Pagkasagot ko pa lang ng telepono, bumungad na agad ang malakas na boses ni Mama. Chen, uuwi ka ba sa weekend? Bumalik na ang tita Limon mo. Sa weekend, dito siya kakain sa bahay. Lulutuin ko yung paborito ninyong Hong Xiaoru. Natigilan ako, Tita Limon. Maraming matalik na kaibigan si Mama. Mula pagkabata, kung hindi man 100, siguro 80 na ang mga titang nakilala ko. Itong si Tita Limon, medyo may naalala ako. Mukhang siya yung kababata ni Mama. Narinig ko na matagal na siyang nagnegosyo sa Timog. Tapos, ng ibang bansa pa raw. Mahigit 10 taon ko na siyang hindi nakikita. Malabo na ang alaala ko sa kanya. Tita Limon. Sinong Tita Limon po? Casual kong tanong. Sino pa ba? Si Kiao Limon, ang best friend ko. Nung bata ka pa, kinarga ka pa noon. Binilhan ka pa niya ng gatas. Inis na sabi ni Mama sa kabilang linya. Nako, anak, ang hina naman ng memorya mo. Bumalik ka agad sa weekend. Sabi pa ng Tita Limon mo. Ipapakilala ka raw niya sa isang babae. Nabalitaan niyang iniwan ka raw ng jowa mo. Sakto, para may mahanap kang bago. Nang marinig ko ang tungkol sa pagpapakilala sa isang babae, sumakit na naman ang ulo ko. Tumawa na lang ako para umiwas. Sige po, Maria, naintindihan ko. Uuwi po ako sa weekend. Pagkababa ng telepono, hindi ko na masyadong inisip. Best friend lang naman ni Mama na babalik para kumain, di ba? Tungkol naman doon sa pagpapakilala, sasakyan ko na lang saglit tapos okay na. Ang nasa isip ko lang ngayon ay si Ate Lily noong gabing iyon. Wala akong ganang tumingin sa ibang babae. Mabilis na dumating ang weekend. Natulog ako hanggang tanghali. Pagkagising ko, nagayos ako ng kaunti at sumakay ng taxi pauwi. Nakatira kami sa isang subdivision sa lumang distrito, hindi naman kalayuan sa eskwelahan. Mga 20 minutong taxi lang, nandoon na. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng bahay, naamoy ko agad ang pinakuloang baboy na niluluto sa loob, at may kasama itong pamilyar na amoy ng pabangong gardenia. Bigla akong kinabahan. Agad akong napatigil. Sobrang pamilyar ng amoy na yun. Parehong-pareho sa amoy na naamoy ko. Malapit sa ilong ko noong gabing iyon sa hotel. Sinabi ko pa sa sarili ko na nag-overthink lang ako. Pabango lang naman na gardenia yun, maraming babae ang gumagamit noon. Imposibleng magkataon ng ganun. Umiling-iling ako. Kinuha ko ang susi ko at binuksan ang pinto. Ma, nandito na ko. Nagpalit ako ng sapatos. Sumigaw ako at tumingin sa sala. At sa isang tingin na yun, para akong naging bato. Sa sofa sa sala, may nakaupong isang babae. Nakasuot siya ng isang champagne-colored na silk dress. May taglay siyang natural na pang-aakit. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana ng sala. Tumama ito sa kanya, na parabang binabalot siya ng isang malambot na liwanag. Mature, elegante, at mapang-akit. Bawat galaw niya, punong-puno ng pagkababae. At ang mukhang yun, kahit maging abo pa ko, makikilala ko pa rin. Siya yung babae sa bar nung gabing yun, si Ate Lily na nakasama ko. Ang mga susi sa kamay ko ay kumalanseng ng malakas sa sahig. Blanko ang isip ko. Tanging isang bagay lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Lagot na, nakasama ko sa kama ang best friend ng nanay ko. Yung babaeng sabi ni Mama, binuhat daw ako noong bata pa. Binilhan ako ng gatas, at dapat kong tawaging tita. Siya yung babaeng nakasama ko sa kama nung gabing yun. Narinig niya ang ingay, lumingon siya, at napunta sa akin ang tingin niya.
Sa sandaling nagtama ang mga mata namin, kitang-kita ko kung paano. Biglang nanginig ang hawak niyang baso. Halos matapan ng tubig sa loob. Ang mukha niyang kanina'y nakangiti, biglang nanigas. May bahid ng pagkataranta sa mga mata niya, at biglang lumaki ang kanyang mga pupil. Pero isang segundo lang yun. Agad niyang naitago ang kanyang emosyon. Muli siyang ngumiti, pero kahit paano mo tingnan, pilit ang ngiting yun. Pati mga tenga niya, namula. Chen, nakauwi ka na pala. Sumilip si Mama mula sa kusina, hawak pa ang sandok. Nakangiti niyang sinabi, anong ginagawa mo dyan sa pinto? Para kang tanga. Halika, batiin mo siya. Ito ang tita Jolina mo. Nakwento ko na siya sayo. Dali, tawagin mo siyang tita. Nakatayo lang ako doon, parang may pabigat na tingga ang mga binti ko. Hindi ako makagalaw. Binuksan ko ang bibig ko pero parang nabuhol ang dila ko. Pagkatapos ng matagal na pagpipigil, may lumabas na salita mula sa lalamunan ko. Tita, Jolina. Halos magpantig ang mga pangako sa pagbigkas ng salitang tita. Binuhat ako't binilhan ng gatas. Hindi lang yun, tita. Ilang gabi pa lang ang nakalipas, yakap-yakap mo ko at tinatawag na baby boy. Tumingin sa akin si Jolina. Pilit siyang ngumiti, medyo hindi natural ang boses niya. Ang laki na pala ni Chen. Kung huli kitang makita, ganito ka palang kaliit, model. Para pa ring isip bata, lihim kong pinipintasan si tita. Mas matangkad na ako sa iyo ngayon. Lumabas si Mama mula sa kusina. Nagpunas siya ng kamay, saka ako pinalo ng bahagya. Ikaw talagang bata ka, halika rito, umupo ka. Makipag-usap ka sa tita mo. Malapit nang maluto ang ulam ko. Kahit labag sa loob ko, lumapit ako sa sofa. Umupo ako sa single-seater na sofa sa tapat ni Tita Kiao Lima. Hindi ko alam kung saan ipupukol ang aking paningin. Sa gilid ng mga mata ko, siya lang ang nakikita ko. Nakadekwatro ang mga binti niya. Ang mga binti niyang nakalabas sa bestida ay payat at maputi, parehong-pareho sa pakiramdam noong nahawakan ko yun nung gabing yun. Ang mga daliri niya ay balingkinitan at maganda habang hawak ang baso. Malinis at pantay ang gupit ng kuko niya, na may manipis na nude pink na nail polish. Ito mismo ang mga kamay na dumapli sa likod ko nung gabing yun. Na nag-iwan ng bahagyang kalmo. Habang iniisip ko yun, lalo akong hindi mapakali. At habang iniisip ko, lalo akong kinabahan. Pinagpapawisan na ng malamig ang likod ko. Si Mama naman, patuloy sa pagkukwento sa tabi, Limon, alam mo ba? Itong anak ko, kakabreak lang nila ng girlfriend niya sa school. Araw-araw walang gana, stress na ako sa kanya. Marami ka namang kakilala, baka may alam kang maayos na babae dyan. Ipakilala mo naman kay Chen namin. Uminom muna ng tubig si Tita Kiao Lima. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, mayroong hindi maipaliwanag na panunukso. May halong hiya at inis, at bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Nagsalita siya, sige ba? Anong tipo ba ang gusto ni Chen? Sabihin mo kay tita, hahanapan ka ni tita. Muntik ko nang maibuga ang tubig na kakainom ko lang. Tita. Nagmamaang-maangan ka pa, Anong tipo ang gusto ko? Wala ka ba talagang ideya? Tumikim ako. Pinakalma ko ang nagwawalang puso ko. Bigla, may sampung na pumasok sa isip ko. Lumabas ang pagiging pilyo ko. Tinitigan ko siya at dahan-daang nagsalita. Wala naman po akong masyadong hinahanap. Gusto ko po yung tulad nyo, Tita Kiao. Mature, maganda, mabait at galante. At higit sa lahat, maunawain. Pagkasabi ko noon, biglang tumahimik ang paligid. Namula ng husto ang mukha ni Tita Kiao Lima. Mula pisngi hanggang sa mga tenga niya. Halos mabitawan niya ang hawak niyang baso. Natigilan si Mama sandali, tapos tumawa at hinampas ako. Medyo inis na sinabi niya, ikaw talagang bata ka. Wala kang galang. Paano mo nabibiro ang tita mo ng ganyan? Hindi mo pwedeng biruin ang tita mo. Manahimik ka nga, agad akong tumawa ng pilit. Nagbibiro lang po ako. Tita Kiao, huwag niyo po sanang seryosohin. Sa tingin ko lang po kasi, kayo po ang pinaka-eleganteng babaeng nakilala ko. Huminga ng malalim si Tita Kiao Lima. Nang kumalma na siya, sinaman niya ako ng tingin. Ang tingin na yon ay may halong babala at kaunting hiya. May bahagyang ngiti sa kanyang labi na hindi ko maintindihan. Ibinaba niya ang baso ng tubig. Ngumiti siya sa nanay ko, wala yun, nagbibiro lang ang bata. Ang galing palang mambola ni Chen, sabi ko sa sarili ko habang palihim na natutuwa. Mambola, tita, hindi yan ang sinabi mo noong gabing yun. Mas sincero ka noong sinabi mong magaling ako. Hindi nagtagal, natapos na rin si Mama sa pagluluto. Adobong baboy, sweet and sour ribs, steamed na isda, punong-puno ang mesa. Hinayla ni Mama si Kiao Lima para maupo sa hapag-kainan at walang tigil siyang nilalagyan ng pagkain sa plato. Walang tigil siyang nagkwento tungkol sa mga nakaraang taon. Doon ko lang nalaman, hindi pala kara-rating lang ni Kiao Lima sa bansa. 6 na buwan na siyang bumalik dito sa Jiangcheng. Nagtayo siya ng isang cultural media company, at sobrang successful nito. Isa na siyang tunay na lady boss ngayon, at napakayaman.
Naging abala lang talaga siya sa kumpanya nitong huling 6 na buwan kaya hindi pa niya nakikita si Mama. Lalo akong nagulat, ibig sabihin, hindi lang best friend ni Mama ang nakasama ko, kundi isang napakayamang babae na milyonarya. Sa hapagkainan, pilit kaming pinaiinom ni Mama. Binigyan niya ng isang baso ng red wine si Kiao Lima, at binigyan din ako. Hawak ni Kiao Lima ang baso ng alak, at dahan-dahan siyang humigop. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa akin, na may halong komplikadong emosyon. Dahil nandoon si Mama sa tabi ko, lumakas ang loob ko. Nagsimula akong magparinig para subukan siya. Itinaas ko ang aking baso ng alak. Itinaas ko ito sa harap ni Kiao Lima. Tita Kiao, isang toast para sa inyo. Welcome back sa Jiangcheng. Nakipagtagay sa akin si Kiao Lima. Humigop siya at ngumiti, salamat, Chen Chen. Binaba ko ang baso ko at nagkunwaring casual na nagtanong, Tita Kiao. Sa sobrang abala mo sa trabaho, napupunta ka ba sa mga bar para mag-relax? Kasi noong nakaraang araw, pumunta kami ng kaklase ko sa midi bar, at parang may nakita akong kamukang kamukha mo. Akala ko nga nagkamali lang ako ng tingin. Pagkasabi nun, biglang nang inag ang kamay ni Kiao na may hawak na chopsticks. Muntik nang mahulog ang mga chopsticks mula sa kamay niya, at lalo siyang namutla. Tiningnan niya ako ng masama, puno ng babala ang mga mata niya. Hindi man lang napansin ni Mama na may mali, at nang marinig niyang pumunta ako sa bar. Ibinalaban niya ang kanyang chopsticks at sinigawan ako, Lin Chen, pumunta ka na naman sa lugar na yon. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Magulo sa mga bar, hindi yan lugar para sa isang estudyanteng tulad mo. Nagluloko ka na ba simula noong hiniwalayan ka? Agad akong napangiti at nagsabi, Ma, sorry na po. Minsan lang po akong sumama sa kaklase ko, hindi na po mauulit. Tsaka, nagkamali lang po ako ng tingin. Kamukha lang po ni Tita Kiao yung likod niya. Hindi po pala siya yon. Saka lang nakahinga ng maluwag si Kiao. Sumingit siya sa usapan at sinabi kay Mama, Ate Lan, okay lang yan. Malaki na ang bata, normal lang na mag-relax kasama ng mga kaibigan. Bihira lang naman akong pumunta sa bar. Paminsan-minsan lang, kapag may kasamang kliyente. Siguradong nagkamali lang ng tingin si Chen Chen. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan na naman niya ako ng masama. Sa tingin niya, parang gusto niya akong lamunin ng buo. Alihim akong natuwa sa isip ko habang nakayuko at kumakain ng kanin. Pero hindi ko mapigil ang mapangiti. Habang kumakain kami, kinakabahan ako. Pero kasabay nun, sobrang exciting. Buong oras, para akong naglalaro ng apoy. Paminsan-minsan, bibitaw ako ng mga salitang may dalawang kahulugan, at pagmamasdan si Kiao Lima na biglang natataranta at nagagalit. Pero dahil hindi siya makapalag, natatawa na lang ako sa isip ko. Samantala, si Kiao Lima naman ay pilit na nagpapakakalma habang kausap si Mama. Habang pasulyap-sulyap na binibigyan ako ng babala sa kanyang mga tingin sa buong hapunan. Halos hindi niya nagalaw ang pagkain niya, pero ang dami niyang nainom na alak. Palaging namumula ang mga pisngi niya, na nagpapakiliti sa puso ko. Nang sa wakas ay natapos kaming kumain, nagligpit si Mama ng mga plato. Biglang tumayo si Kiao Lima at sinabing aalis na siya. Agad siyang pinigilan ni Mama at sinabi, uminom ka ng alak, sakto, kumuha na ng lisensya si Chen Chen. Hayaan mong ihatid ka niya pa uwi. Chen Chen, ihatid mo na ang tita mo. Siguraduhin mong makakauwi siya ng ligtas bago ka bumalik. Bigla akong natuwa, mabilis akong tumango, opo, Ma. Masusunod po. Ibubukas sana ni Kiao Lima ang kanyang bibig para tumanggi, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Mama. Itinulak siya ni Mama papalabas ng pinto at sinabing, napagdesisyonan na. Hindi ako mapapanatag kung uuwi kang mag-isa. Hayaan mong ihatid ka ni Chen Chen. Sakto, para matuto siya sa'yo. Tingnan mo nga naman, sa murang edad, isa ka ng big boss. Para naman may matutunan siya. Wala nang nagawa si Kiao Lima. Kaya pumayag na lang siya. Kinuha ko ang susi ng kotse. Sinundan ko si Kiao Lima pababa ng hagdan patungo sa underground parking. Walang nagsasalita sa aming dalawa habang naglalakad, kaya naman medyo kakatwa ang katahimikan. Tanging ang mga yabag lang namin ang umaalingaw sa loob ng malawak na garahe. Uminto si Kiao Lima sa tabi ng isang puting Porsche Panamera. Pinindot niya ang susi ng kotse at bumukas ang lock nito. Humarap siya sa akin, at ang disenteng ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng ekspresyong may halong hiya at galit, at bumulong siya. Natila ng gigigil, Lin Chen, anong ibig sabihin ng mga ginawa mo sa hapagkainan kanina? Samandal ako sa kotse, pinagmamasdan ng kanyang itsura na parang paputok sa galit. Sa tingin ko, ang cute niya. Ngumisi ako ng may pang-aasar. Wala naman, Tita Kiao. Kinakamusta lang kita. Nakatulog ka ba ng maayos noong gabi, tumahimik ka. Biglang sumabog sa galit si Kiao Lima. Itinaas niya ang kamay para takpan ang bibig ko, pero agad kong nahawakan ang kanyang pulso. Ang lambot at kinis ng kamay niya, parehong-pareho sa pakiramdam noong gabing iyon. Habang hawak ko ang kanyang pulso, malinaw kong nararamdaman ang pagtibok nito.
Biglang kumabog ang dibdib ko, at hindi ko napigil ang humakbang palapit sa kanya. Halos magkadikit na ang aming mga katawan. Madilim ang ilaw sa basement parking. Ang mahinang liwanag mula sa emergency light lang ang tumatama sa kanyang mukha. Ang haba ng kanyang mga pilikmata, at bahagya itong nanginginig. Namumula ang kanyang mga pisngi, at bumibilis ang kanyang paghinga. Tita Kiyaw, bakit ka umiiwas? Tumingin ako sa kanya pababa at ibinaba ang boses ko, na may halong panunukso, hindi ka naman ganyan noong gabing yun. Yakap-yakap mo ko, at tawag ka pa ng tawag ng dong. Ang sweet mo pa nga, bakit ngayon? Parang nakakita ka ng multo. Lalo pang namula ang mukha ni Kiyaw Lima. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay, pero hindi niya ito magawa. Namula na ang mga mata niya sa galit at sinabi niya habang nanggigigil. Lin Chen, bitawan mo ko. Huwag ka namang ganyan. Aksidente lang ang nangyari nung gabing yun. Pareho tayong lasing. Pwede bang isipin na lang nating walang nangyari? Yan ang tanong niya, pero hindi ko na pinag-isipan pa ang sagot. Agad akong tumanggi habang tinitigan siya sa mata. Seryoso kong sinabi, para sa akin. Hindi yun aksidente, Kiyaw Lima. Wala akong pakialam kung best friend ka ng nanay ko. O kung kailangan kitang tawaging tita. Pananagutan ko ang nangyari nung gabing yun. Natigilan si Kiyaw Lima habang nakatingin sa akin, baka sa mga mata niya ang gulat. Tila hindi niya inaasahan na sasabihin ko ang mga ganoong salita. Binitawan ko ang pagkakahawak sa pulso niya. Binuksan ko ang pinto ng driver's seat at tinaasan siya ng kilay. Sakay na, Tita Kiyaw. Pinapasigurado ni Mama na may hahatid kita ng ligtas sa inyo. Ayaw naman nating mag-alala siya, di ba? Kung may pag-uusapan tayo, gawin natin habang nasa daan. Matagal akong tinitigan ni Kiyaw Lima bago siya nagkagat-labi. Umikot siya papunta sa passenger seat at sumakay. Pinaandar ko ang sasakyan at lumabas kami sa underground parking. Nagmaneho ako papunta sa direksyon ng Riverside. Alam kong sa Jiangcheng, ang mga pinakamagarang kondo na may river view ay nandoon lahat. Isang businesswoman na tulad ni Kiyaw Lima ay siguradong doon nakatira. Naging tahimik ang paligid sa loob ng kotse. Tanging ang hangin mula sa aircon ang maririnig. Nakasandal si Kiyaw Lima sa upuan niya. Habang nakatingin sa labas ng bintana, ang linya ng kanyang mukha mula sa gilid ay napakalambot. Pero mahahalata mong magulo ang isip at damdamin niya. Matapos ang ilang sandali ng pagmamaneho, siya na ang unang nagsalita. Mahina ang boses niya, Lin Chen, tungkol sa nangyari nung gabing yun. Sana hinding-hindi mo sasabihin kahit kanino. Lalo na sa mama mo. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Kapag nalaman niya to, masisira ang pagkakaibigan namin. Alam ko, tumango ako. Habang nakatingin sa daan, sinabi ko, hindi ko sasabihin kay mama. Maliban na lang kung gusto mong malaman niya. Nak, isipin na lang nating aksidente lang ang nangyari. Kung anong tapos na, tapos na. Simula ngayon, mag-trato na lang tayo bilang ordinaryong nakakatanda at nakababata, pwede ba? Sinulyapan ko siya at napangiti. Tita Kiyaw, sa tingin mo ba posible yun? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin, paano kita ituturing na isang ordinaryong tita lang? Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang nangyari nung gabing yun. Naaalala ko kung paano mo ako niyakap. Hindi ko talaga kaya. Sa sobrang inis, namula ang mukha ni Kiyaw Lima. Hinampes niya ako ng bahagya. Nagda-drive ka. Huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Sabi ko habang tumatawa at umiiwas. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Totoo ang sinasabi ko. Kiyaw Lima, tatanungin kita. Nung gabing yun sa bar, bakit ka sobrang lasing? Tapos mag-isa kang lumapit para kausapin ako. Ang isang taong may katayuan na tulad mo, hindi naman siguro basta-basta nakikipag-usap sa kung sinong lalaki lang, di ba? Pagkasabi ko noon, biglang lumungkot ang ekspresyon ni Kiyaw Lima. May bahid ng kalungkutan at kaunting galit sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas ng bintana, at naging mahina ang boses niya. Wala kang kinalaman dito. Sabi ko, may nangyari na sa atin. Ang problema mo, problema ko na rin. Hindi pwedeng hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Medyo malabo yung tungkol sa babae sa kama ko, no? Matagal na nanahimik si Kiyaw Lima. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya at sinabi sa akin ang totoo. Mayroon siyang dating asawa na nagngangalang Zhao Feng. 8 taon silang kasal. Naghiwalay sila dahil hindi sila magkasundo, at dahil hindi sila magkaanak. Noong naghiwalay sila, binigyan siya ni Kiyaw Lima ng 10 milyon. Sobra-sobra pa nga ang ibinigay niya. Pero nang makuha ni Zhao Feng ang pera, hindi niya ito ginamit sa maayos na pamumuhay. Araw-araw siyang nagsusugal. Wala pang 2 taon, naubos niya ang buong 10 milyon. May utang pa siyang ilang milyon sa kasino dahil sa sugal. At ngayong bumalik si Kiyaw Lima sa Jiangcheng. Nalaman ito ni Zhao Feng, kaya araw-araw na niya itong ginugulo. Gusto niyang makipagbalikan. Sa madaling salita, gusto lang niya ulit humingi ng pera sa kanya. Ilang gabi na ang nakalipas, niyaya siya ni Zhao Feng na magkita sa midi bar. Sabi raw nito, gusto lang nilang mag-usap ng masinsinan. Pero pagdating niya roon, nilagyan pala ni Zhao Feng ng kung ano ang inumin niya.
Pagkatapos niyang uminom ng isang lagok, nakaramdam siya ng pagkahilo at uminit ang buong katawan niya. Nagsimula na ring lumabo ang kanyang kamalayan. Alam niyang may mali, kaya habang hindi nakatingin si Zhao Feng, dali-dali siyang tumakas. At sa sobrang hilo niya, nabangga niya ako. At alam mo na ang sumunod na nangyari. Pagkatapos kong marinig yun, sa sobrang galit ko, halos may upi ko na ang manibela. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko at napamura, hayop na yun. Ang lakas ng loob niyang lagyan ka ng gamot. Lalaki pa ba yun? Tiningnan ako ni Kiao Lima habang galit ako, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tapos, mapait siyang ngumiti. Hayaan mo na, wala namang masamang nangyari. Anong walang nangyari? Tumingin ako sa kanya ng seryoso. Kung hindi mo ako nakita nung gabing yun at nadala ka ng gagong si Zhao Feng. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo. Kiao Lima, hindi natin pwedeng palampasin to. Naglakas loob siyang galawin ka. Hindi ko siya palalampasin. Natigilan si Kiao Lima. Tinitigan niya ako ng matagal at hindi nagsalita. Ang mga taong nakakaalam sa paligid niya, pinayuhan lang siyang huwag ng palakihin ang gulo. O kaya naman ay gusto lang nilang magpalakas sa kanya para makuha ang pera niya. Wala pang naging katulad ko, na ang unang reaksyon ay magalit. Na gustong ipagtanggol siya, tumingin siya sa akin. Kamambat ang tingin niya, at humi na rin ang boses niya. Tama na, estudyante ka pa lang. Huwag ka nang makisali sa mga ganitong bagay. Walang hiyayang si Zhao Feng. Hindi mo siya kaya, hindi ko siya kaya. Napatawa ako. Wala namang mawawala sa akin, bakit ako matatakot sa kanya? Isa lang siyang walang hiyang baon sa utang sa sugal. Bakit ako matatakot sa kanya? Tita Kiao, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Sisiguraduhin kong hindi ka na niya guguluhin pa. Tinitigan ako ni Kiao Lima, may halong iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata. May gusto siyang sabihin, pero sa huli, hindi na lang siya nagsalita. Tumango na lang siya ng bahagya. Mabilis namang nakarating ang sasakyan. Sa Jiangjing No. 1 community sa tabi ng ilog, ang pinakamagarang residential area sa Jiangcheng. Mahigit 100,000 bawat metro kwadrado. Ang isang unit dito, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 milyon. Ipinork ko ang sasakyan sa underground garage. Pinatay ko ang makina at lumingon ako kay Kiao Lima. Nandito na tayo, sabi ko. Tumango si Kiao Lima at tinanggal ang seatbelt niya. Tumingin siya sa akin, nag-alinlangan sandali, at saka sinabing, Lin Chen, salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. At saka, salamat din para doon sa nangyari noong gabing yun. Natigilan ako saglit, tapos napangiti. Salamat para saan? Dahil pinagsamantalahan kita. Namulan na naman ang mukha ni Kiao Lima. Pinalo niya ako ng mahina. Sabi niya ng medyo piken, umayos ka nga. Ang ibig kong sabihin, salamat. Kung wala ka roon noong gabing iyon. Hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari. Tiningnan ko ang namumula niyang mga mata. Lamambat ang puso ko. Inabot ko ang kamay ko at marahang hinaplos ang ulo niya. Sabi ko, wala yun. Tungkulin kong protektahan ka. Biglang nanigas ang katawan ni Kiao Lima. Tumingala siya at tumingin sa akin. Bahagyang nanginginig ang mga pilik mata niya, at may kung anong emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Sobrang lapit namin sa isa't isa, magkahalo na ang aming mga hininga. Biglang uminit ang atmosfera sa loob ng kotse. Tinitigan ko ang kanyang mamula-mulang labi. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at dahan-dahan akong lumapit. Noong malapit nang maglapat ang aming mga labi, bigla niyang iniwas ang kanyang mukha at itinulak ako. Sabi niya na tila natataranta, hindi pwede, Lin Chen. Hindi natin pwedeng gawin to. Matalik na kaibigan ako ng nanay mo. Dapat tita ang tawag mo sa akin. Nakita ko kung gaano siya kaitaranta, kaya hindi ko na siya pinilit pa. Umiti na lang ako at sinabing, sige, hindi kita pipilitin. Pero Kiao Lima, gusto kita. At hindi iyon magbabago. Tumingin sa akin si Kiao Lima. Hindi siya nagsalita ng matagal. Sa huli, binuksan niya ang pinto ng kotse. Para siyang tumatakas na bumaba at tumakbo papasok sa elevator. Hindi man lang siya lumingon pabalik. Naiwan ako sa loob ng kotse. Habang pinapanood ko ang pag-akyat ng numero ng elevator, hindi ko maiwasang mapangiti. Nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Simula noong araw na iyon. Tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Hindi na ako tulad ng dati. Na araw-araw ay walang ganang pumapasok at umuuwi galing eskwela. Ngayon, mayroon na akong layunin. Nagsimula akong madalas na pumunta sa kumpanya ni Kiao Lima, sa dahilan na pinapatingnan daw siya ni Mama. Baka raw kasi guluhin siya ni Zhao Feng. Ang kumpanya ni Kiao Lima ay nasa pinakaabalang CBD sa Jiangcheng. Buong palapag ay sa kanya, at napaka-high-end at elegante ng pagkakadesign. Noong unang beses kong pumunta, hinarang ako ng babae sa front desk. Tinanong niya kung sino ang hinahanap ko. Sabi ko, hinahanap ko si Kiao Lima. Kapatid niya ako. Nagtataka ang itsura ng babae sa front desk. Tinawagan niya ang sekretarya ni Kiao Lima. Wala pang 2 minuto. Nagmamadaling bumaba ang sekretarya at sinamahan ako paakyat. Sa buong panahon na iyon, tinitingnan niya ako na para bang sinusuri. Pagpasok ko sa opisina ni Kiao Lima,
Nasa kalagitnaan siya ng isang video conference. Nang makita niya akong pumasok, agad siyang natigilan, muntik nang mabitawan ang hawak niyang ballpen. Sinabi niya sa kausap niya sa computer, "Sandali lang po," sa kanya minit ang mikropono at tumingin sa akin. Sabi niya ng pabulong at may diin, "Lin Chen, bakit ka napunta rito?" Ngumiti ako at lumapit sa kanyang desk, inilapag ang dala kong thermal container sa mesa at sinabing, "Pinapadala ni Mama itong niluto niyang sabaw." Sabi niya, "Masyado ka raw abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Para daw lumakas ka." At saka, titingnan ko kung ginugulo ka na naman ba nung Jiaofeng na yun, sabi ni Kiao Lima habang nakatingin sa akin. Iritado at walang magawang sinabi niya, "Nasa meeting ako. Lumabas ka muna at maghintay." Tumango ako at hindi na nanggulo. Umupo lang ako sa sofa sa opisina, tahimik na naghihintay na matapos ang meeting niya. Mahigit kalahating oras ang itinagal ng meeting niya. Pagkatapos noon, pumasok ang empleyado niya para mag-abot ng mga dokumento at nakita akong nakaupo sa sofa. Lahat sila'y nagtataka at palihim akong tinitingnan. Paglabas, nagbubulungan pa sila sa may pinto. Hindi ko na kailangang hulaan. Sigurado akong pinag-uusapan nila kung ano ang relasyon ko, isang binatang tulad ko. Sa maganda nilang boss, nang makaalis na ang lahat, lumapit si Jolie Ma sa akin, nakapamayaiwang habang nakatitig sa akin. Inis siyang nagsabi, "Lin Chen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Araw-araw ka na lang pumupunta sa kumpanya ko. Kung ano-ano na tuloy ang pinagsasasabi ng mga tao rito." Binuksan ko ang thermal flask at isinalin ang sabaw. Iniabot ko ito sa kanya at nakangiting sinabi, "Hayaan mo sila kung ano man ang gusto nilang sabihin. Nandito lang naman ako para dalhan ka ng sabaw, hindi para gumawa ng masama." "Sige na, inumin mo na to. Si Mama mismo ang nagluto niyan. Hindi na yan masarap kapag lumamig." Initigan ni Jolie Ma ang sabaw na iniaabot ko. Sa huli, tinanggap din niya ito at nagsimulang humigop ng dahan-dahan. Ang amo ng itsura niya habang umiinom ng sabaw. Nakayuko ang mahahaba niyang pilikmata, na siyang nagtatago ng emosyon sa kanyang mga mata. Umupo ako sa tapat niya, at pinanood ko lang siya. Habang tumatagal, lalo kong napagtanto na talagang napaka-charming ng babaeng to. Mula sa araw na iyon, araw-araw na akong pumupunta sa kumpanya niya. Ngayon, dadalhan ko siya ng lutong bahay ni Mama, bukas, magdadala ako ng prutas. Sa susunod na araw, isang bouquet ng bulaklak. Ang palusot ko, inaalagaan ko siya para kay Mama. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makita araw-araw. Lahat ng tao sa kumpanya ni Jolie Ma, tinanggap na ako bilang kanyang younger boyfriend. Tinitingnan na nila ako ng may kaunting paggalang. Pati yung receptionist, tuwing nakikita ako, ngumingiti at bumabati ng, "Magandang araw po, Sir Lin." Noong una, sinusubukan pa akong paalisin ni Jolie Ma, pero nang hindi niya na ako mapigilan, hinayaan niya na lang ako. Pero sa tuwing nagbibiro ako sa harap ng mga empleyado niya, namumula ang mukha niya habang tinititigan ako ng masama. Pero hindi naman siya totoong nagagalit. Akala ko magpapatuloy lang ng ganito. Ang mga araw, na dahan-dahan ko siyang liligawan. At darating ang araw na tatanggapin din niya ako. Pero pagkalipas ng kalahating buwan, may nangyaring masama. Nasa kalagitnaan ako ng klase nang biglang tumawag si Jolie Ma. Tila natataranta at garalgal ang boses niya sa telepono nang sabihin niyang, "Lin Chen, pwede ka bang pumunta rito?" Nang marinig kong kakaiba ang boses niya, agad akong nag-alala. Wala na akong pakialam sa klase. Nagsabi ako sa teacher na masakit ang tiyan ko at kumari pa ako ng takbo palabas ng classroom. Habang tumatakbo, nagtanong ako, "Anong nangyari? Ginigulo ka na naman ba ng siraulong si Jiaofeng? Nasaan ka? Pupunta na ako dyan ngayon din." "Nasa ospital ako." Mahina at nanginginig ang boses ni Jolie Ma. "Sa City Central Hospital. Pumunta ka rito. May mahalaga akong sasabihin sa'yo." Biglang kumabog ang dibdib ko. Agad akong kinabahan. Pumara ako ng taxi at nagmamadaling pumunta sa City Central Hospital. Habang nasa biyahe, parang nakabara ang puso ko sa lalamunan. Kung ano-anong masasamang naiisip ko. Pagkalipas ng 20 minuto, nagmamadali akong tumakbo papunta sa OBGYN department ng City Central Hospital. Nakita ko si Jolie Ma sa may hallway, nakaupo sa isang mahabang upuan. Nakasuot siya ng puting business suit, pero medyo magulo ang kanyang buhok. Nakayuko siya habang hawak ang isang papel, bahagyang nanginginig ang mga balikat niya. Mukha siyang walang magawa, kaya agad akong tumakbo palapit sa kanya. Umupo ako sa harap niya at nag-aalalang nagtanong, "Anong problema? Liman, may masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba ni Jiaofeng? Sabihin mo lang sa akin, papatayin ko siya." Agad na iniangat ni Kiao ang ulo niya at tumingin sa akin, namumula ang mga mata niya. Puno ng luha at hindi siya nakapagsalita ng matagal. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang papel na hawak niya. Nagtataka ko itong kinuha. Nang tiningnan ko, isa pala itong pregnancy test result. Malinaw na nakasulat doon, early intrauterine pregnancy, mga 5 linggo. Para bang may umugang sa utak ko, biglang nagblanka ang isip ko. Muntik nang mabitawan ang hawak kong resulta at natigilan ang buong katawan ko.
Nakaupo lang ako doon, hindi makagalaw at matagal bago nakapag-react. Buntis si Kiao Liman, at ako ang ama. Paulit-ulit lang yan sa isip ko, para akong tinamaan ng kidlat. Nakalimutan ko na pati ang huminga. May nangyari sa amin ng best friend ni mama. At ngayon, buntis siya sa anak ko. Sa wakas, naintindihan ko na kung bakit. Laging sinasabi ni mama na kapag naglalaro ka ng apoy, tiyak na mapapasok ka. Pero hindi lang nabasa ang sapatos ko, nalunod na ako sa ilog. Nakita ni Kiao Liman na tulala ako, at sa wakas ay bumuhos na ang mga luha sa kanyang mga mata. Garalgal ang boses niyang sinabi, Lin Chen, buntis ako. Anak mo to. Sa wakas, natauhan ako. Habang tinitingnan ko ang namumugto niyang mga mata, parang may kumurot sa puso ko. May halong pait at awa. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko para panasan ang mga luha sa kanyang mukha. Tapos, bigla na lang, lumabas na naman ang pagiging loko-loko ko. Bigla kong nasabi, talaga. Ang galing ko naman. Isang beses lang, sapul agad. Si Kiao Liman na kanina'y iyak ng iyak. Nang marinig niya ang sinabi ko, bigla siyang natigilan at napatingin sa akin. May mga luha pa sa kanyang mukha, at ang ekspresyon niya ay parang galit na natatawa. Hinampes niya ako ng mahina, at pasigaw na sinabi habang umiiyak, Lin Chen. Pwede ka bang magseryoso? Nag-aalala na nga ako ng husto. Tapos ganyan pa ang sinasabi mo. Agad kong hinawakan ang kamay niya. Ay nalalayan ko siyang tumayo at pinaupo sa tabi ko. Tiningnan ko ang hawak niyang pregnancy test result, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. May pagkabigla, pagkataranta, pero higit sa lahat, isang di maipaliwanag na tuwa, at isang bagong responsibilidad na hindi ko pa naramdaman kailanman. 22 taong gulang pa lang ako, isang estudyanteng hindi pa nakakagraduate, at malapit ng maging isang ama. Ang nanay ng bata ay best friend ng nanay ko, mas matanda sa akin ng 16 na taon. Kapag nalaman to ng iba, siguradong malalaglag ang panganilang lahat. Pero hindi ako natatakot, sa totoo lang, medyo masaya pa nga ako. Tumingin ako kay Kiao Lima at seryosong nagtanong. Anong plano mong gawin? Sumangot si Kiao Lima. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha, huminga ng malalim, at tumingin sa akin. Naging matatag ang kanyang tingin. Gusto kong buhayin ang batang to. Natigilan ako saglit, tapos napangiti. Tumango ako. Sige, kung gusto mong buhayin, buhayin natin. Wala akong tutol. Tumingin siya sa akin, puno ng pagkabigla ang mga mata niya. Tila hindi niya inaasahan na ganun kadali akong papayag. Handa na sana siya, na ipapalaglag ko ang bata, na itatakwil ko siya. O di kaya'y iiwasan ko siya. Tinitigan niya ako, hindi siya nagsalita ng matagal, pagkatapos ay kumuha siya ng isang bank card mula sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa kamay ko at sinabing, Lin Chen, itong bata. Kaya kung palakihin mag-isa, hindi mo kailangang managot, may 5 milyong piso sa card na to. Sapat na yan para makabili ka ng bahay at kotse pagka-graduate mo. Makapag-asawa at magkaanak, isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Huwag na huwag mong sasabihin ito kahit kanino, lalo na sa nanay mo. Huwag mo nang babanggitin kailanman. Ituring mo na lang na walang kinalaman sa'yo ang batang ito, pwede ba? Tiningnan ko ang bank card sa kamay ko, tapos ay tumingin kay Kiao Lima. Bigla akong natawa, ibinalik ko ang bank card sa kamay niya. Tinitigan ko siya sa mata at dahan-daang sinabi, bawat salita. Kiao Lima, anong tingin mo sa akin, kay Lin Chen? Yung tipo ng lalaki na basta nalang tatalikod pagkatapos makuha ang gusto. Naiiwanan ng babaeng sinipingan para manganak mag-isa. Tumingin sa akin si Kiao Lima, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Kung gayon, anong gusto mong gawin? Simple lang. Inabot ko at dahan-daang hinawakan ang kamay niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata at seryosong sinabi, hindi ko kailangan ng pera. Anak ko yan, kaya dapat akong managot. At sa akin ka rin. Gusto rin kita. Kiao Lima, pakakasalan kita. Ano bang pinagsasabi mo? Biglang sumabog sa galit si Kiao Lima. Mabilis niyang binawi ang kamay niya at tiningnan ako, hindi makapaniwala. Lin Chen, nababaliw ka na ba? Mas matanda ako sa iyo ng 16 na taon. Ako ang best friend ng nanay mo. Dapat tita, ang tawag mo sa akin. Paano tayo magpapakasal? Kapag nalaman ito ng nanay mo, siguradong magagalit yun ng husto. Hindi ako baliw. Tiningnan ko siya. Seryosong-seryoso ang tono ko. Ano naman ang edad? Ano ngayon kung 16 na taon? Sina Yang Shening at Weng Fan, 54 na taon ang agwat. Iba't maayos naman ang pagsasama nila. At saka, best friend ka ng nanay ko. Hindi naman kita tunay na tita. Wala tayong relasyon sa dugo. Kahit ang batas walang masasabi sa pagpapakasal natin. Ang nanay mo. Tumingin sa akin si Kiao Lima, nanginginig ang boses niya. Sila ng matalik kong kaibigan. Tapos makikipagrelasyon ako sa anak niya. At nagdadalang tao pa ako ng anak mo. Paano niya matatanggap yun? Itatakwil niya ako. Ako ang kakausap kay mama. Sabi ko, kahit mainitan ang ulo ni mama, ako ang pinakamahal niya. At mahal ka rin niya.
Basta totoo ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Matatanggap din niya yun. At kahit hindi pa niya matanggap, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo, at lalong hindi ko itatakwil ang batang ito. Tumingin sa akin si Kiao Lima, at hindi na naman niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Siya ay 38 taong gulang na ngayong taon. Kasal siya sa dati niyang asawa sa loob ng 8 taon. Pangarap niyang magkaanak, sinubukan na ang lahat ng paraan. Pero hindi siya nagbuntis. Akala niya habang buhay na siyang hindi. Na magkaroon ng sarili niyang anak, pero hindi niya inasahan. Nasa isang aksidente lang, mabubuntis pala siya. Gusto niyang buhayin ang bata, pero handa rin siyang palakihin ito ng mag-isa. Pinag-isipan pa nga niyang bigyan ng pera si Lin Chen para manahimik ito habang buhay. Para hindi na kailanman magpakita sa buhay nilang mag-ina. Hindi niya kailanman inisip, na sasabihin ni Lin Chen ang mga ganoong salita. Ang lalaking ito na mas bata sa kanya ng 16 na taon. Ang anak ng best friend niya. Noong mga panahong litong-lito siya, at walang magawa, sinabi nito sa kanya na papakasalan siya nito. Napananagutan sila ng bata. Sa huli, tinakpan na lang niya ang kanyang mukha at umiyak. Inakbayan ko siya at marahang tinapak ang kanyang likod. Mahinahon kong sinabi, huwag ka nang umiyak. Nandito ako. Kahit gumuho pa ang mundo, ako ang bahala. Proprotektahan ko kayo ng anak mo. Samandal si Kiao Lima sa dibdib ko, nanginginig sa kaiiyak. Lahat ng sama ng loob at kawalan ng pag-asa na inipon niya sa loob ng maraming taon ay biglang sumabog sa sandaling iyon. Pagkalabas namin sa ospital, opisyal nang nagsimula ang aking buhay bilang isang magiging ama. Lumipat agad ako sa malaking condo unit ni Kiao Lima na may tanawin ng ilog. Ang dahilan ko, para alagaan ang buntis. Noong una, tumanggi si Kiao Lima. Pero hindi niya kinaya ang pangungulit ko, at isa pa, pagkatapos niyang mabuntis. Naging sobrang tindi ng morning sickness niya. Kailangan niya talaga ng kasama para mag-alaga sa kanya. Kaya sa huli, pumayag din siya. Nagsimula akong mag-aral magluto ng pagkain para sa mga buntis. Araw-araw, nakatutok ako sa cellphone ko para maghanap ng mga tutorial. Kung ano ang hindi pwedeng kainin ng buntis. Mas kabisado ko pa kaysa sa mga aralin sa libro. Pero kada subo ni Kiao Lima, isinusuka niya lang lahat. Habang pinapanood ko siyang nahihirapang sa muka, sobrang sinisisi ko ang sarili ko. Tatago akong pumunta sa kusina at itinapon lahat ng pagkaing niluto ko. Halos maiyak na ako, pero nakita ako agad ni Jolina. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likod, at mahinang sinabing okay lang. Dahan-dahan lang, ginagawa mo na ang best mo. Mula noon, araw-araw akong nagpaturo sa kasambahay namin kung paano magluto. Nagprakti ako ng kalahating buwan. Sa wakas, nakapagluto na rin ako ng ilang disenteng pagkain para sa buntis. Habang kumakain si Jolina ng luto ko, kitang-kita sa mga mata niya ang tuwa. Sinabi niyang mas masarap pa raw ang luto ko kaysa sa luto ng kasambahay. Bukod sa pag-aasikaso sa pagkain niya, araw-araw ko rin siyang sinasamahang maglakad-lakad. Kinukwentuhan ko siya ng mga joke para mapasaya siya. Kapag nahihirapan siya sa morning sickness, minamasahe ko ang tiyan niya. Kinukuha ko siya ng tubig at binabantayan siya buong magdamag. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Habang pinapanood ako ni Jolina na abala sa pag-aasikaso sa kanya. Palambat ng palambat ang tingin niya sa akin, at unti-unti na ring nagbabago ang pakikitungo niya. Hindi na siya malamig sa akin tulad ng dati, ngayon, kusa na siyang naglalambing. Sinasabi na niya sa akin ang mga problema niya sa trabaho at sumasandal sa dibdib ko. Sabay naming pinapangarap kung ano ang mangyayari pagkapanganak ng baby. Ang relasyon namin ay, biglang lumalim ng husto, maliban na lang sa hindi pa kami opisyal na umaamin sa isa't isa. Para na kaming tunay na mag-asawa. Siyempre, lahat ng ito ay hindi alam ni Mama. Sinabi ko kay Mama na nangungupahan ako ng bahay kasama ng isang kaklase sa labas ng eskwelahan. Para mas makapag-aral ng mabuti. Hindi na siya nag-isip pa at naniwala agad. Pero sa tuwing tumatawag siya, palagi niyang sinasabi na dalawin ko raw si Jolina. Mahirap daw mag-isa, kaya dapat alagaan ko siyang mabuti. Palagi akong nakangiting sumasang-ayon, habang palihim na natatawa sa isip ko. Ma, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maalagaan ng mabuti ang best friend mo. Pati apo, naayos ko na para sa'yo. Ang bilis lumipas ng mga araw. Bigla na lang, halos 3 buwan ng buntis si Jolina. Medyo umuumbok na rin ang tiyan niya. Unti-unti nang nababawasan ang morning sickness niya, at lalong gumaganda ang kutis niya. Mayroon siyang banayad na glow ng isang ina, na lalo kong ikinagugusto sa kanya. Noong akala ko ay magpapatuloy na lang ng ganito kasaya ang buhay namin. Biglang dumating ang problema. Isang araw, sinamahan ko si Jolina sa mall para bumili ng maternity clothes. Pagdating pa lang namin sa baby section, may nakasalubong kaming 2 tao. Si Suching at si Wang Hao. Pagkakita sa akin ni Suching, nanlaki ang mga mata niya. Agad na napunta ang tingin niya sa kasama ko. Kay Jolina. Nakasuot si Jolina ng maluwag na maternity dress noon. Nakalugay ang mahaba niyang buhok habang nakakapit sa braso ko, napakabanayad at elegante ng itsura niya. Kahit buntis siya, kitang-kita pa rin ang kanyang class.
Hindi hamak na mas nakakaangat siya kaysa kay Suching. Agad na sumimangot ang mukha ni Suching. Tiningnan niya si Jolina mula ulo hanggang paa, tapos ay tumingin ulit sa akin. May mapanuyang ngiti sa kanyang labi, sarkastiko niyang sinabi, Lin Chen. Kaya pala hindi ka man lang nalungkot noong hiniwalayan kita. Dahil nakahanap ka pala ng sugar mommy na bubuhay sa'yo. Hindi ko akalain, na ganyan ka palang klaseng lalaki, isang palamunin. Lumapit na rin si Wang Hao. Nakbayan niya si Suching at tumingin sa akin ng may paghamak. Hoy, bata, masarap bang maging palamunin? Gusto mo, ipakilala ka ni Kuya Hao sa iba. Nang sabihin niyang siguradong mas mayaman siya sa matandang babaeng iyon. Agad na nanlamig ang mukha ni Jolima. Balak ko pa sanang pumatol sa kanila. Pero nang marinig kong tawagin nilang matandang babae si Jolima, biglang uminit ang ulo ko. Kumuyam ang mga kamao ko at handa na akong sugurin sila para suntukin. Pero naunang pumihil sa akin si Jolima. Humakbang siya pauna, at itinago ako sa likod niya. Biglang lumabas ang malakas na aura niya bilang isang lady boss. Ginagastusan ko ang boyfriend ko, anong pakialam ninyo? Malamig ang boses ni Jolima, may dalang autoridad na hindi kailangang magalit para maramdaman. At ikaw siguro yung ex-girlfriend na nang iwan sa kanya. Napaatras si Suching dahil sa lakas ng dating niya. Pero pilit pa rin siyang nagpakatatag, itinaas ang kanyang noo at sinabing. Oo, ako nga, ano naman, isa lang siyang pobreng hampas lupa. Bukod sa pagiging palamunin, wala na siyang ibang alam. Isang dukha, natawa si Jolima at tiningnan si Suching mula ulo hanggang paa. May bahid ng paghamak sa kanyang mga mata. Ang Chen ko ay bata't gwapo. May mabuting pagkatao at may pananagutan. 100 beses siyang mas mahusay kaysa sa kasama mong makapal ang pamada at pulbos, na isang inutil na umaasa lang sa pamilya niya. Minamaliit mo siya dahil mahirap siya. Sabi ni Jolima, sabay turo sa buong mall. Walang emosyon niyang sinabi, itong mall ay isa sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya ko. Ako ang namuhunan sa buong third floor, sa buong mother and baby section. Ang kumpanya ko ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang pinagsama-samang halaga ng mga kumpanya ng pamilya ng kasama mo ay hindi man lang aabot sa barya ko. Anong karapatan mong sabihing mahirap ang boyfriend ko? Nang sabihin niya iyon, biglang namutla ang mga mukha ni Suching at Wang Hao. Ang pamilya ni Wang Hao ay may maliit lang na negosyo. Mayroon lang silang ilang 10 milyong asset. Sa harap ng isang bigating tulad ni Jolima na may 1 bilyong yaman. Wala silang binatbat, agad siyang naduwag. Biglang nawala ang kayabangan niya kanina. Tiningnan sila ni Jolima, at muling nagsalita ng malamig, at tinawag mo pa akong matandang babae kanina. Ako ay 38 taong gulang. Nagsimula ako sa wala, itinayo ko ang ganito kalaking yaman. May mga sasakyan, bahay, at kumpanya ako. Ang mga taong gustong makasama ako ay maaaring pumila mula rito hanggang sa kabilang pampang ng ilog. Eh ikaw, sa edad mong 20 anyos, hindi mo iniisip na magsumikap para sa sarili mo. Ang gusto mo lang ay kumapit sa mayaman at maging palamuti. Sa tingin mo, may karapatan kang pagtawanan ako. Namula at namutla ang mukha ni Suching. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang buong katawan niya at hindi makapagsalita. Ang mga taong namimili sa paligid ay nagkumpulan at pinagtuturo sila. Nagbubulungan sila at hindi mapigilan ang pagtawa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jolima sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang manager ng mall. Walang emosyon niyang sinabi, Manager Zhang. May 2 tao ritong nanggugulo sa mga customer at sinisira ang kaayusan ng mall. Ipalabas mo sila sa mga security. At simula ngayon, hinding-hindi na sila pwedeng tumapak pa sa mall na ito. Wala pang 2 minuto matapos niyang ibaba ang tawag, nagmamadaling tumakbo palapit ang mga security guard ng mall. Walang tanong-tanong, sinunggaban nila sina Suching at Wang Hao at kinaladkad palabas. Pero wala itong naitulong. Sa gitna ng malakas na tawanan ng mga tao, kinaladkad sila palabas ng mga gwardya at pinalayas na parang basang sisiw. Habang pinapanood ang kaawa-awa nilang pag-alis, sobrang saya ng pakiramdam ko. Niyakap ko si Jolima, hinalikan siya sa pisngi at nakangiting sinabi, Ate. Ang galing mo, mahal na mahal kita. Biglang namula ang mukha ni Kiao Lima. Hinampes niya ako ng bahagya at sinabing, ang daming tao, huwag kang ang gumawa ng eksena. Kahit yun ang sinabi niya, hindi niya mapigil ang mapangiti. Kitang-kita sa mga mata niya ang tuwa. Pagkatapos ng nangyaring ito, tuluyan nang tinanggap ni Kiao Lima ang relasyon naming dalawa. Nung gabing umuwi ako, sumandal siya sa dibdib ko at sinabi sa akin na dati, palagi niyang iniisip. Na masyadong malaki ang agwat ng edad namin, at dahil sa klase ng relasyon na mayroon kami. Imposibleng maging kami, pero ngayon, wala na siyang pakialam. Basta't makasama niya ako, kahit ano pa ang sabihin ng iba, bale wala na sa kanya. Yakap-yakap ko siya, at parang natunaw ang puso ko. Yumuko ako at hinalikan siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako itinulak. Sa halip, ipinulupot niya ang mga braso niya sa leeg ko at tumugon sa aking halik. At sa panahong palalim na ng palalim ang aming relasyon at paaya na ng paaya ang aming mga araw.
Bigla na namang sumulpot ang salot na si Zhao Feng. Noong araw na yun, may exam ako sa eskwelahan. Iniwan ko si Kiao Lima sa bahay kasama si tita. Pero pagkatapos ng exam, nakatanggap ako ng tawag mula kay tita. Nagpapanik na siya sa telepono. Sinabi niyang pumunta raw si Zhao Feng sa bahay at nag-iingay sa labas ng pinto. Gusto raw niyang makita si Kiao Lima at nagbabanta pang sisirain ang pinto. Pagkarinig ko noon, kumulo agad ang dugo ko. Ibinaba ko ang telepono. Pumara ako ng sasakyan at nagmamadaling umuwi. Habang nasa daan, minura ko si Zhao Feng pati na ang buong lahi niya. Pagdating ko sa bahay, nandoon pa rin si Zhao Feng sa labas ng pinto, patuloy na nag-iiskandalo. May kasama pa siyang dalawang lalaking mukhang siga. Halatang hindi sila mabubuting tao. Binuksan ng mga kapitbahay ang kanilang mga pinto at sumilip para makiusyoso. Pinagtuturo-turuan sila. Mahigpit namang nakasara ang pinto ng bahay ni Zhao Lima. Nasa loob si tita, takot na takot, at tawag ng tawag sa akin. Sumugod ako at kinwelyuhan si Zhao Feng. Hinayla ko siya at nanggigigil na sinigawan, Zhao Feng. Putanjay na mo, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang lakas ng loob mong pumunta rito para manggulo. Natigilan sandali si Zhao Feng nang hawakan ko siya. Pagkatapos ay nakilala niya ako, at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinabig niya ang kamay ko at sinuri ako mula ulo hanggang paa. Sino ka bang bata ka? Ni hindi ka pa nga tinutubuan ng buhok. Tapos pakikialaman mo ko. Hinahanap ko ang dati kong asawa. Anong pakialam mo roon? Dating asawa. Napatawa ako. Hindi ka ba muna manalamin? Ang kapal ng mukha mong tawagin siyang dati mong asawa. 8 taon na kayong hiwalay. Araw-araw mo siyang ginugulo. Hingi ka ng hingi ng pera at kung ano-ano, tapos ngayon, may gana ka pang pumunta sa bahay niya para manggulo. Mahiya ka nga, itong bagay na to ay samin ng dati kong asawa. Wala kang karapatang makisawsaw dito. Sigaw ni Zhao Feng habang masama ang tingin sa akin. Napakayabang ng mukha niya. Sasabihin ko sa'yo, buntis si Liman sa anak ko. Nandito ako para sunduin siya. Kaya ikaw, bata, umalis ka na. Kung hindi, makakatikim ka sakin. Nang marinig ko yun, napatawa na lang ako sa sobrang inis. Wala pa akong nakitang ganito kakapal ang mukha. Tinitigan ko siya, at dahan-daang sinabi, anak mo. Zhao Feng, 8 taon na kayong hiwalay. Noong nagsasama pa kayo ng 8 taon, hindi mo man lang siya nabuntis. Bakit? Anong klaseng semilya ba yan? Naghintay pa ng 8 taon bago lumabas. Biglang humagalpak sa tawa ang mga usyoserong kapitbahay, at pinagtuturo-turuan si Zhao Feng. Sinasabi nilang wala siyang hiya at desperado na sa pera. Agad na namula ang mukha ni Zhao Feng at nagalit dahil sa kahihiyan. Ikinuyom niya ang kamao at sumugod para suntukin ako sa mukha. Putanjay na mo, gusto mo talagang mamatay. Handa na ako sa gagawin niya, kaya agad akong umilag. Pagkatapos ay sinipa ko siya sa tiyan. Tumba si Zhao Feng sa sahig. Napangiwi siya sa sakit at hindi makabangon. Nakita ng dalawang kasama niyang siga na nasaktan ang boss nila. Kaya agad silang sumugod sa akin. Hindi ako natinag. Kinuha ko ang cellphone ko at iwinagayway sa harap nila. Malamig kong sinabi, tumawag na ako ng pulis. Paparating na sila. At saka, ni-record ko na lahat ng panggugulo ninyo. Ang buong proseso ng panliligalig nyo rito. Zhao Feng, di ba may utang kang milyon-milyon sa kasino? Kapag nakulong ka, sa tingin mo ba hahayaan ka lang ng mga tao sa kasino? Nang marinig yun, agad na napatigil ang dalawang lalaki. Namutla ang mga mukha nila. Umaasa lang kasi sila kay Zhao Feng para mabuhay. Ang pinakatatakutan nila ay pulis at mga taga-kasino. Nataranta na rin si Zhao Feng. Bumangon siya mula sa sahig at tumingin sa akin, may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Pero nagmatapang pa rin siya. Bata, hintayin mo lang. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos niyang sabihin yun, isinama niya yung dalawang lalaki. At kumari pa sila ng takbo na parang mga duwag. Habang tinitingnan ko silang tumatakbo palayo, nakahinga ako ng maluwag. Humarap ako at kumatok sa pinto, sabay tawag, Kiao Lima. Ako to, ayos na ang lahat. Agad na bumukas ang pinto. Sumalubong agad sa akin si Kiao Lima at niyakap ako, nanginginig ang buong katawan niya. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya. Niyakap ko siya, habang marahang tinatapik ang likod niya at malumanay na sinasabi. Ayos na, huwag kang matakot. Nandito na ako, hindi na yun maglalakas loob na bumalik dito. Dahil sa nangyari, alam kong itong si Zhao Feng ay isang salot. Hanggat hindi siya tuluyang nasosolusyonan. Palagi siyang magiging panganib, para na siyang asong ulol ngayon. Baon sa utang sa sugal, kaya niyang gawin ang lahat. Paano kung maging desperado siya at saktan si Kiao Lima at ang bata? Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya nagsimula na akong gumawa ng plano. Para harapin si Zhao Feng. Una, nagpatulong ako para alamin ang kasino kung saan may utang si Zhao Feng. Pagkatapos, ipinadala ko ang address at kinaroroonan ni Zhao Feng sa mga tao sa kasino nang hindi nagpapakilala. Matagal na nilang hinahanap si Zhao Feng para maningil. Pagkatanggap nila ng impormasyon, agad silang nagpadala ng mga tao para hanapin si Zhao Feng.
Ilang beses na hinarang si Zhao Feng ng mga taga-kasino, muntik nang mabali ang mga binti niya. Araw-araw siyang nagtatago, kaawa-awa ang itsura. Wala na siyang lakas para guluhin pa si Kiao Lima. Pagkatapos, nangalap din ako ng ebidensya ng pangingikil at panloloko ni Zhao Feng kay Kiao Lima. Pati na rin ang ebidensya ng panliligalig niya sa bahay, at ibinigay ko lahat sa pulis. Ngayon, si Zhao Feng ay parang dagang kalye na kinasusuklaman ng lahat. Kailangan niyang magtago sa mga taga-kasino at kasabay nito, kailangan niya ring magtago sa mga pulis. Hindi na siya maaaring manatili pa sa Jiangcheng, kaya palihim siyang tumakas palabas ng syudad. At hindi na siya nang ahas na bumalik pa, matapos malutas ang malaking problema kay Zhao Feng. Sa wakas ay nanambalik ang kapayapaan sa buhay namin ni Kiao Lima. Nakikita ni Kiao Lima ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. At tuluyan nang nahulog ang loob niya sa akin. Nung gabing iyon, habang nakasandal siya sa akin, sinabi niyang payag na siyang magpakasal sa akin. Kapag naipanganak na ang bata, kukuha na raw kami ng marriage license. Niyakap ko siya, sa sobrang tuwa ay halos maiyak na ako. Yumuko ako para halikan siya, at paulit-ulit kong sinabi na mahal ko siya. Ganoon kasaya ang naging buhay namin. Palaki ng palaki ang tiyan ni Kiao Lima. 4 na buwan na mahigit, at halata na ang kanyang pagbubuntis. Nagsimula na nga kaming mag-isip ng pangalan para sa bata at mag-ayos ng baby room. Pinapangarap na namin ang aming kinabukasan. Akala namin, hanggat may tatago namin ito sa nanay ko. Kapag naipanganak na ang bata, wala na siyang magagawa. Kahit gaano pa siya magalit, unti-unti rin niya itong matatanggap. Pero hindi namin inasahan na walang lihim na hindi nabubunyag. Weekend noon, tumawag sa akin si nanay. Sabi niya, nagluto raw siya ng tinulang manok at dadalhin niya kay Kiao Lima. Para pampalakas ng katawan, nasa supermarket ako noon at bumibili ng prutas para kay Kiao Lima. Nang marinig ko yun, bigla akong nataranta. Sabi ko, ako na lang ang pupunta para kunin at ihatid kay Kiao Lima. Pero sabi ni nanay, hindi na raw kailangan, dahil malapit na siya sa baba ng apartment ni Kiao Lima. Dadaanan ko lang siya saglit. Binaba ko na ang tawag. Para akong baliw na nagmamadaling umuwi. Iisa lang ang nasa isip ko. Patay na, mabubuking na ako. Nagmamadali ako ng husto, pero huli na ang lahat. Pagdating ko sa tapat ng bahay ni Joe Lima, bukas ang pinto, nakatayo si mama sa sala. Nalaglag sa sahig ang hawak niyang lalagyan ng pagkain. Tumapon ang sabaw ng manok sa lahat ng dako. Tiningnan niya ako na nakapantulog, tapos tiningnan din niya si Joel Ima na ganoon din ang suot. Si Joel Ima, nahalatang halata na ang umbok ng tiyan. Nanginginig ang buong katawan ni mama. Kitang-kita sa mga mata niya ang hindi makapaniwalang tingin. Biglang nanigas ang hangin sa paligid. Sobrang tahimik, na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Nakatayo lang ako sa may pinto. Blanko ang isip ko. Pakiramdam ko, nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Wala akong masabi. Tinitigan ako ni mama. Matagal na nanginginig ang mga labi niya bago siya sa wakas ay nakapagsalita. Nanginginig ang boses niya. Chen, bakit ka nandito? Ibinuka ko ang bibig ko, pero walang lumabas na salita. Agad na lumapit si Joel Ima para sana alalayan si mama, nanginginig ang boses niya. Tita Lan, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Biglang umatras si mama. Iniwasan ng kamay niya. Napako ang tingin niya sa malaking tiyan ni Joel Ima. Tapos, tumingin ulit siya sa akin. Agad na namula ang mga mata niya. Sa wakas, naunawaan na niya ang lahat. Ang sinasabing best friend na buntis. Na hindi alam kung sino ang ama. Ang anak na nakikitira daw sa kaklase. Lahat pala kasinungalingan. Ang pinakamatalik niyang kaibigan, nagdadalang tao sa anak niya. Ang sarili niyang anak, pumatol sa kapatid na turing niya mula pagkabata. Nagdilim ang paningin ni mama. Halos himatayin siya. Dali-dali akong tumakbo para alalayan siya, natatarantang sumigaw, Ma. Huminahon ka, Ma. Pakinggan mo muna ako. Nang makabawi ng lakas, bigla niya akong itinulak. Tinaas niya ang kamay niya at sinampal ako. Isang malakas na pak, napakalinaw at napakalakas. Nag-init at humapdi ang pisngi ko. Dinuro niya ako, nanginginig ang buong katawan sa galit. Biglang bumuhos ang luha niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang isinisigaw, Chen. Hayop kang bata ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang best friend ko. Siya yung taong tinatawag mong tita. Paano mo nagawa ang ganitong kahayupan? Bakit ako nagkaanak ng isang tulad mo? Tita Lan, huwag niyo po siyang saktan. Agad na hamarang si Joel Ima. Ipinagsanggalang niya ako at umiiyak na sinabi kay mama. Tita Lan, hindi po ito kasalanan ni Chen. Kasalanan ko po ang lahat. Ako po ang may kagagawan nito. Kung gusto niyo pong manakit o magmura, sa akin niyo na lang po ibunton. Kasalanan mo. Tiningnan ni mama si Joel Ima, puno ng pagkadismaya at sakit ang kanyang mga mata. Joel Ima, sabay tayong lumaki. Itinuring kitang tunay na kapatid. Ganito mo pala ako susuklian. Pumatol ka sa sarili kong anak. At nagpabuntis ka pa sa kanya. Paano pa kita haharapin ngayon? Paano ko haharapin ang mga kamag-anak at kaibigan natin? Tiningnan ni Joel Ima si mama. Nanginginig sa kaiiyak, hindi makapagsalita.
Paulit-ulit lang siyang nagsasabi ng sorry. Lalo lang nag-init ang ulo ni Mama habang nagsasalita. Tumalikod siya at tumakbo sa balkonahe, kinuha ang feather duster na gamit sa pagsasampay at akmang hahampasin ako. Niyakap ko ang ulo ko habang tumatakbo sa sala, habang sumisigaw. Ma, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Mahal ko po talaga si Liman. Totoo po kaming nagmamahalan. May anak na nga kami eh. Pakakasalan namin siya. Anong kasal? Papatayin kita. Walang hiya ka. Nagtatalon sa galit si Mama, hinahabol ako ng feather duster. Tita mo siya. 16 na taon ang tanda niya sa'yo. Papakasalan mo siya. Nababaliw ka na ba? Sinasabi ko sa'yo. Hinding-hindi ako papayag dito. Maliban na lang kung patay na ako. Si Kiao Lima, hawak ang tiyan niya, pumagitna para umawat, at tuloy-tuloy ang agos ng luha sa sobrang taranta. Natatakot siyang baka tamaan ako ni Mama, at natatakot din siyang baka kung anong mangyari sa kalusugan ni Mama sa sobrang galit. Naging magulo ang buong sala, parang binagyo. Habang si Mama ay abala sa paghabol at paghampas sa akin ng feather duster. Biglang napasigaw si Kiao Lima, napayuko habang hawak ang tiyan niya. Agad na namutla ang mukha niya. Pareho kaming natigilan ni Mama. Nataranta kaming nakatingin sa kanya. Agad akong tumakbo para alalayan siya. Nag-aalala kong tinanong, Liman, anong nangyari sa'yo? Nagngangalit ang mga ngipin ni Kiao Lima, at puno ng malamig na pawis ang noo niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, at nanginginig ang boses na sinabing masakit ang tiyan niya. Nataranta na rin si Mama. Nabitawan niya ang feather duster sa sahig. Mabilis siyang lumapit at tiningnan si Kiao Lima. Nag-aalala niyang sinabi, Liman, anong nangyari? Naapektuhan ba ang pagbubuntis mo? Dalhin na natin siya sa ospital. Walang sabi-sabi. Yumuko ako at binuhat si Kiao Lima, at tumakbo palabas na parang baliw. Sumunod sa likod ko si Mama, tumutulo na ang luha sa sobrang pag-aalala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa daan, sana walang mangyaring masama. Dinala namin si Kiao Lima sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, sinabi niyang medyo na-stress lang ang pagbubuntis niya. Walang seryosong problema, pero hindi na dapat ma-stress pa ang buntis. Kailangan niyang panatilihing kalmado ang emosyon at magpahinga ng mabuti. Nakahinga kami ng maluwag ni Mama. Nakahiga si Kiao Lima sa kama ng ospital. Kahit tulog, medyo mapatla pa rin ang mukha niya. Umupo ako sa tabi ng kama. Hawak ko ang kamay niya, tinitingnan ang umbok sa kanyang tiyan. Puno ng pagsisisi at sakit ang puso ko. Nakatayo si Mama sa pinto ng kwarto. Tinitingnan kaming dalawa, matagal siyang hindi nagsalita. Puno ng magkahalong emosyon ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang pumasok at tinapak ang balikat ko. Mahina ang boses niya, may bahid ng pagod. Chen, lumabas ka muna sandali, samahan mo ako. Tumango ako, dahan-dahan kong binitawan ang kamay ni Kiao Lima at sumunod kay Mama palabas ng kwarto. Nakarating kami sa pasilyo ng ospital. Sumandal si Mama sa pader at tumingin sa bintana. Matagal siyang hindi nagsalita, sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Tumingin siya sa akin at sinabing, Chen, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Gusto mo ba talaga si Lina o bugso lang yan ng damdamin? Tumingin ako sa mga mata ni Mama at buong seryosong sinabi, Ma, totoo pong gusto ko siya. Hindi po ito bugso ng damdamin. Gusto ko siyang pakasalan. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Gusto kong maging responsable sa kanya at sa magiging anak namin. Tumingin sa akin si Mama. May bahid ng pagkadismaya sa mga mata niya, tapos bamantong hininga na naman siya. 16 na taon ang tanda niya sa'yo. At siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Mahigit 20 taon mo na siyang tinatawag na tita. Naisip mo ba yan? Kapag nagsama kayo, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Ano na lang ang iisipin ng mga kamag-anak at kaibigan sa pamilya natin? Wala akong pakialam, Ma, sabi ko. Buhay natin to. Hayaan mo silang magsalita kung anong gusto nilang sabihin. Ang alam ko lang, mahal ako ni Liman. Mahal ko rin siya. At magkakaanak na kami. Gusto naming magkaroon ng maayos na buhay. Tinitigan ako ni Mama. Matagal siyang hindi nagsalita. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Anak naman, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Mula pagkabata, pinalaki kitang mag-isa. Ang tanging hiling ko lang ay magkaroon ka ng payapang buhay. Humanap ka ng isang disenteng babae, magpakasal, at magkaanak. Mamuhay ka ng tahimik. Paano mo nagawang bigyan ako ng ganito kalaking problema? Dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Mama, puno ng pagsisisi ang puso ko. Ma, pasensya na po. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Pero mahal na mahal ko talaga si Liman. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. At hindi ko rin kayang mawala ang anak namin. Tinitigan ako ni Mama. Pagkatapos ay sumulyap siya sa natutulog na si Kiao Liman sa loob ng silid ng ospital, at sa huli bamantong hininga ng malalim. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, sige na, naiintindihan ko na. Hindi na ako makikialam sa bagay na to. Pero, Lin Chen, tandaan mo, ikaw ang pumili ng landas na yan. Ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi ka pwedeng magsisi.
Huwag na huwag mong pababayaan si Limon, at lalong-lalo na ang anak ninyo. Dahil kung hindi, ako mismo ang makakalaban mo. Natigilan ako. Tinitigan ko si Mama, puno ng hindi makapaniwalang tingin ang aking mga mata. Ma, pumapayag ka na. At anong magagawa ko kung hindi ako papayag? Inirapan ako ni Mama. May anak na kayo. Pipilitin ko pa ba si Limon na ipalaglag ang bata? Pipilitin ko pa ba kayong maghiwalay? Si Limon ang pinakamatalik kong kaibigan. Ikaw ang anak ko. Kung talagang gusto ninyong magsama, itatakwil ko ba kayo? Hindi naman pwede. Sa sobrang tuwa, halos mapatalon ako. Niyakap ko si Mama at sinabing, Maria, salamat, maraming salamat, tama na, tama na. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Tinapak ni Mama ang likod ko. Bamantong hininga siya. Ang problema lang, itong turingan natin. Hindi ko na alam kung paano pa. Siya ang matalik kong kaibigan. Tapos ngayon, magiging manugang ko pa siya. Ano ba namang sitwasyon to? Hindi ko napigil ang matawa at sinabing, ang tawag dyan, lalong tumibay ang ating ugnayan. Inirapan ako ni Mama. Hindi na niya ako pinagalitan, sinabi na lang niya. Sige na, pumasok ka na at tingnan mo si Limon. Buntis siya, at pinagdaanan niya ang lahat ng kahihiyang ito. Alagaan mo siyang mabuti. Lalabas muna ako para ibili siya ng makakain at magluto ng sabaw. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Mama at umalis. Sa kanyang paglakad, bakas pa rin ang bigat ng kanyang nararamdaman. Pero nakahinga rin ako ng maluwag habang tinitingnan ko ang likod ni Nanay. Gama ng pakiramdam ko. Tumalikod ako at pumasok sa kwarto ng ospital. Gising na si Kyo Lima. Nakasandal siya sa kama at nakatingin sa akin. Puno ng luha ang kanyang mga mata, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Narinig niya pala ang buong pag. Umupo ako sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay niya at nakangiting sinabi. Tumango si Joe Lima, at pamatak ang kanyang mga luha. Niyakap niya ako at sinabing humihikbi, Lin Chen. Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Salamat para saan? Niyakap ko siya nang nakangiti at marahang hinalikan ang kanyang noo. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Salamat at pumayag kang pakasalan ako. Pumayag na maging ina ng anak ko. Samandal si Joe Lima sa dibdib ko. Ngunit ang puso ko ay puno ng kaligayahan. Akala ko, dito na natapos ang lahat ng problema. Sa wakas, makakapamuhay na kami ng mapayapa habang hinihintay ang pagsilang ng aming anak. Pero hindi ko inaasahan na may mas malaki pang problemang darating sa mismong araw na pinalabas si Joe Lima sa ospital. Kalalabas lang namin ng ospital nang palibutan kami ng isang grupo ng mga reporter. Hindi mabilang na mga mikropono at kamera ang itinutok sa aming harapan. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Sabay-sabay na nagtatanong ang mga reporter. Ma'am Joe Lima, maaari po bang itanong kung ang binatang kasama ninyo ang ama ng ipinagbubuntis ninyo? Ma'am Joe Lima, narinig po namin na 16 na taon ng agwat ninyo ng lalaking ito, at anak pa raw siya ng matalik ninyong kaibigan. Totoo po ba ito, Ma'am Joe Lima? Maaari po bang magtanong tungkol sa inyo ng dati ninyong asawang si Mr. Zhao Feng? Naghiwalay po ba kayo dahil sa binatang ito? Sunod-sunod na matatalim na tanong ang ibinato sa amin. Agad akong natigilan. Mabilis kong ipinagsanggalang si Joe Lima sa aking mga bisig. Hinaranggan ko ang mga kamera at mikropono, at iisa lang ang nasa isip ko. Paano nalaman ng media ang tungkol dito? Sino ang nagkalat ng balitang ito? Tumingin ako sa likuran ng mga tao at nakita ang isang pamilyar na figura, si Zhao Feng. Nakatayo siya roon, may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Nakatingin siya sa amin, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan sa paghihiganti, model. Agad kong naintindihan na siya ang may gawa. Siya ang nagkalat nito sa media. Si Kyo Lima ay isang kilalang negosyante sa Jiangcheng. Mga ganitong sikreto ng mayayamang pamilya. Relasyon ng mas matandang babae sa mas batang lalaki, tapos nabuntis pa ng anak ng best friend niya. Kahit alin dyan, siguradong pagpipiestahan ng publiko. Gusto lang ni Zhao Feng na sirain si Kyo Lima, sirain kaming lahat. Habang tinitingnan ko ang masamang mukha ni Zhao Feng, nagninit-ngit ang mga kamao ko. Puno ng galit ang mga mata ko. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Kyo Lima sa mga braso ko. Mahigpit siyang nakakapit sa damit ko, habang nakatingin sa mga reporter at kamerang papalapit sa amin. Agad siyang namutla, tumingin ako sa kanya habang yakap ko siya. Hinaplos ko ang umuumbok niyang tiyan at huminga ako ng malalim. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban na to, pero hindi ako takot. Kahit gaano pa karaming pagsubok o gulo ang dumating. Kahit anong chismis pa ang lumabas, poprotektahan ko siya. Poprotektahan ko ang anak namin. Dahil ako si Lin Chen. Ang lalaki niya, at ang ama ng magiging anak niya.